Ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Siya nagbibigay kalakasan, so yung pumagal na rin nga po na tumiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. At wala pong tao na lumapit at nagtiwala sa Panginoon na siya po ay nagbuot. Maraming mga tao, maging sa Old Testament, na nagtitiwala sa pagipagbaka, yung mga chariots, mga kabayo, yung mga sundalo. Pero yung iba naman nagtitiwala sa maraming mga bagay, subalit isa lamang ang tunay na dapat nating pagtiwalaan na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So mga kapatid, yamang tayo ay lubusan nagtitiwala sa ating dakilang Diyos. So, yamang tayo ay nagtitiwala at naniniwala sa ating Panginoon. So, ano ang dapat natin gawin? Tayo ay sumunod sa Kanyang mga salita. Yamang tayo ay nagtitiwala na kailangan yung Kanyang mga salita, yung Kanyang mga sinasabi, ito ay dapat natin sundin. Upang tayo ay pagpalain, upang tayo hindi mapaniwala, upang tayo hindi mapahamak. Sapagkat, ulitin ko po, mapalad ang tao at tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, 23:19 ang aklat ng Numbers, ang Diyos ay hindi tao na marunong magsinungaling. Kapag sinabi ng Diyos, narinig natin kanina, tutuparin at tutuparin ng Diyos. 8:56, 1 Corinthians, verse 8:56, ang sabi ng Biblia, walang kataga na sinabi ang Diyos na hindi niya sinunod ang sabi ni Moses. So sabi nga po ni, bagamat namatay na po, si Miriam Santiago de Tensor, ang pinaka dapat mong pagkatiwalaan talaga ang Diyos na po. Pero sabi niya, dahil na-mention ko nga yung kapag nagtiwala ka, nagsinungaling ka, yung pinaka-sinungaling, sabi niya, mismo sinabi niya, nanggaling sa kanya, yung mga politician. Yun ang sinasabi. So mapalad po tayo sapagkat meron tayong Diyos ang tinitiwala. At kung sakali na meron tayong kahilingan, narinig ko po kanina, yung pong mother po ng ating minamahal na kapatid, Mr. Jocelyn, na rin po na binigyan siya ng kalakasan ng Diyos at iniisip nila na yun na ang magiging wakas. Subalit umiba yung kanyang sitwasyon dahil nagkaroon ng asal. Alam ko ninyo, ang mother ko po, line of 7, alam ko po, before na mag-8, nagkaroon din siya ng asal. Ako po, mga kapatid, ay dumalangin sa ating dakilang Diyos ng ilang beses. At mayroong pagkakataon na talagang umiyak ko. Pinangahawakan ko po yung naging buhay ni Nabucodonosor na siya po'y kumain ng damo. Sabi ko, Panginoon, kaya mo rin ibalik yung normal na isip ng aking ina. Naisip ko kasi, yun nga, yung mga tao, yung sasabihin nila ng Diyos natin, yun nga, kaya namang pagalingin ng Diyos. Subalit, mga kapatid, nagkaroon ng kapahayagan na sa aking kong isipan ang Panginoon na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. At hindi na ating maaring questionin ng Diyos kapag nagtiwala tayo sa Kanya, kung ano sinabi niya, hindi na tayo dapat mag-question. Dahil mayroong mga katanungan minsan na nangyayari sa atin. So hanggang sana, payapa ako talagang kayang gawin ng Diyos, may balik yun, pero ang kalooban, ang plano ng Diyos ang masusunod. So dito ko naman po nakita yung pagtitiis, yung katiyagaan, kung paano na yung kanyang mga mahal sa buhay, kung paano nilang inalagaan, inaruga,
maging ang kanilang magulang, ang aming ina, bagamat talagang napakahirap po. Hindi nagtutulog na magdamag yan ng araw, pero nag-iis po yung kanyang mga. Na siya nawala, hinahanap, at may pagkakataon yung nga po, sabi niyo na siya galit, na minsan may makaya po itang tao dito. Ang tawag po doon yung Enneagalo. Sensitive, malimang kita sensitive. Itang meron pong ano po yan eh. So mga kapatid, narin po kung saan sa bawat isa na mayroong mga magulang pananalig. Habang mayroong mga magulang dapat mahalin, ipakita yung kung talagang pagmamahal, yung pag-aaruga, hindi kapag wala na siya. So mga kapatid, hindi lang ako katulad ng iba, di nga diba, malambis na po. Yung talagang niyayakap, pinahalikan na nanay ako, hindi ko lang po. Pero mga kapatid, ulitin ko po, sa 10 kautusan, sa Ephesians 6:1-6:2, ipinakikita kung mayroong 4 na kautusan para sa Diyos. Yung unang kautusan, love your neighbors as love yourself. Ipinakikita na ang unang mamahalin natin, igagalang at irerespeto, kakalingahin ay walang iba kundi ang ating mga magulang na sila'y ating mahalin at ibigin. So mga kapatid, napakasarap na mayroong magulang. Pagkamat sabi ng iba, yung magulang ko sana, iba na lang, yung nanay ko, yung tatang ko, diba? Pero mga kapatid, salamat tayo sa Diyos. At nariyan po, meron tayong magulang na ginamit ng Diyos. Tiis lang po talaga. Ako, may pagkakataon, nakukulitan tayo, naasar tayo, pero labanan lang po natin. So yun po ang aking masasabi na dahil na-experience namin sa aming mahal na talagang yung sakripisyo ng kanyang mga mahal sa mundo. Pero masaya na makasama mo, makapiling mo ang iyong mahal sa buhay, maging ang magulang, kahit na ito'y nakarating lamang, makita mo lamang siya. Yun ang kagalakan ko kapag mahal mo ang iyong mga. So sa oras nito, tayo po lahat ay tumayo. Ating purihin ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Tayo po'y makipag-unayin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Try
na aming magagawa ang lahat ng mga bagay na nagbibigay kalakasan sa amin. At yan din po, Ama, ay napatunayan ng lingkod ni Pablo na maraming mga beses o Diyos na kanyang naranasan na sinanghinan ng lupay-pay ng hirap at maraming mga bagay o Diyos na kanyang naranasan sa buhay. Subalit sinapagpatuloy, Ama, ng dahil sa iyo nagtitiwala at ikaw ang nagbibigay ng kalakas. At ang Diyos niya na pinaglingkuran ni Apostol Pablo, Panginoon, ang siyang Diyos din na aming sinasamba, na siyang aming pinupuri, na nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Sa oras na ito, Ama, ang mga salita mo, Diyos, na aming pinapakinggan, na ito, Diyos, ay magsilbing gabay ng bawat isa amin, na habang kami mayroong lakas, mayroong buhay, habang kami nag-iintay sa rapture of the Diyos. Dakilang Diyos, na ito po ay aming mapanghawakan. At nandyan nga po, mahal na Panginoon, na kung saan ang Diyos, na alam namin, Ama, na ikaw ay buhay, na dumirinig ng panalangin, maging sa oras na ito, dakilang Diyos, panghawakan mo po ang bawat isa sa amin na narito, sa bawat isa, Panginoon, na nanglulupay-pay. Iba yung kalakasan ng Diyos ang siyang igawad, Panginoon, alam na paglilingkod, O Diyos, at ang bawat sa'y dumaranas din po ng mga problema at pagsubok, suliranin, kabigatian at kalungkutan, na ikaw ang bigay kalakasan at magbigay solusyon at magbigay kaaliwan, Panginoon, na tunay nga po bawat isa ay magpagpatuloy ng mga paglingkod hanggang sa muli mong pagbabalik. Ang bawat isa, Panginoon, ay pagkalooban po ninyo, O Diyos, ng iba yung kalakasan at kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, at alam na paglilingkod, O Diyos, ang siyang igawad sa bawat isa, sumiklalim na yung kapangyarihan at gustusin ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang siya po kumatag po sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa na narito, Panginoon. Una sa lahat ay ang pagpapalang espiritual, Panginoon, paglago, Panginoon, at ang bawat isa, O Diyos, ay patuloy na maranasan ang kapayapaan, ang katiwasiyan at kapanatagan, at patuloy, O Diyos, na maranasan ng himala ang mga kababalaghan at milagro sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. At nariyan po, dakilang Diyos, na tayo po ang magkaloob ng ibayang kalakasan, kalusugan ng aming mga pangatawan upang patuloy, O Diyos, na mapaglingkod sa iyo at ang bawat isa ay magamit mo, Panginoon, sa iyo po ministeryo, Panginoon. Kayo po ang siyang matagpo sa lahat ng mga pangangailangan sa mga material, financial, Panginoon, na tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang aming Jehovah Jireh, na ikaw ang aming provider, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, na rin po ang bawat isa na iyong mag-anak narito, na ikaw ang siyang lubusang nakakaalam ng kanila po mga pinagdadaanan, ng kanila po mga sitwasyon o kalagayan, Panginoon. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magkaloob, Panginoon, at magbigay katugunan ng Diyos at kasagutan, Panginoon, sa bawat kahilingan at karaingan, at ang bawat isa iyong panghawakan, Panginoon, ang bawat isa't manatili sa iyong presensya at manatili sa iyo po mga kamay, dakilang Diyos. Patuloy mong gamitin ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, sa gawain ng pagliligtas, O Diyos. At tulungan mo po, Ama, ang bawat isa na ikaw ang maging unang prioridad sa aming po mga buhay. Tulungan mo kami, katulad po, Diyos, na mensahe mo sa araw nito, na kami lubusang tumiwala sa iyo
na walang pag-aalinlangan, na walang agang-agang, at nariyan, O Diyos, na kami maging masunurin sa iyo din po mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, maging ang bawat sa amin na mga kapatiran na hindi na po nakakadalo na sila man din po, O Diyos, ay bigyan mo ng pagnanasa na dumalo sa gawain upang makasama, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong pagpapala, O Diyos, ay patuloy mong igawad sa bawat isa na iyo pong mga anak sa oras dito. Ito po ang aming dalangin at sigamon po ang pinakamataas na papuri, ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So bago tayo po sa prayer po, tayo po imawit ng masayang awitin para sa ating mahal na Panginoon sa oras na ito. So tayo po ay gumalangin sa ating mahal na Panginoon. Pangnantay ni Brother Ben sa closing prayer po sa oras mo. Panginoon Diyos, ang mga kanginan sa lahat, ipatulong lumaki kami sa oras na ito, Panginoon. Halaganap na namin, Panginoon, ang araw na ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming salamat po
sa mga ginamit mo, sa gawain pinagkaloob mo sa amin. Ano, Panginoon, sa nag-MC, Panginoon, sa nanggigitara, at Panginoon, sa mga nag-alay ng awit papuri, lalo na Panginoon, sa mga patutok na nagpapalakas, Lord, na napapakita na yung mga na hindi mo pinapabayaan. Kaya Lord, sa oras na ito, kayo ang aming tinataas dahil kung wala kaming magagawa. Panginoon, sa pansamantala po namin paghiwa-hiwalay, Lord, kung paano po kami nakarating sa sambahan ito, na gano'n din sa aming pag-uwi, na ikaw ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ikaw po umawak ng mga nagbela ng mga sasakyan namin upang kami ay iyong ingatan sa daan. Lord, na makarating kami sa aming mga bahay na ligtas. At ikaw, Panginoon, ang umawak sa bawat isa sa amin. At gabayan mo, Panginoon, ang masipag naming pastor, Lord, huwag mo siyang pababayaan. Lord, bigyan mo siya ng malakas na pangangatawan, magandang kaisipan. At gayon din, ang mga kantabay namin sa church yung pinagkaloob mo sa amin na ginagamit mo. Lord, ikaw po, nararamdaman namin kung paano ang pag-iingat mo sa bawat sa amin. At sa linggong darating, Panginoon, mula bukas, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Kayo po ang umawag sa buhay namin dahil alam namin, Lord, kayo ang mga pangyarihang Diyos na nakakaalam ng mga gawa ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming papuri, pasasalamat, dahil sa kami nagpapasakot na nanalig, umaasa sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kaya sa oras na ito, sa iyo po ang papuri, karangalan, ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos po at nagbating po bawat isa sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo at ang biyaya ipagpala ng Diyos, ang pagpapaan ng Diyos ay sumaating lahat at ang patnubay ng Espiritu Santo. God bless you all and to God be all the glory. I love this